Sagawa naman ng tigil pasada ang grupong Manibela bilang protesta po sa panggigipit daw ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC. Ayon sa grupo, tinitikitan daw ng SAIC ang ilan nilang miyembro kahit walang malinaw na violation at maayos na sasakyan. Pinagmumulta rin daw ng mataas. Naniniwala naman daw ang grupo na mahalaga ang roadworthiness ng mga sasakyan. Pero bago yan, unahin po natin ang ating mga balitang pambansa muna. 6 hanggang 7 sa kada 10 Pilipino ang hindi kontento sa performance ng administrasyon sa usapin po ng pagmahal ng mga bilihin at korupsyon. Base po sa survey ng Pulse Asia nitong Setyembre, 69% ang disapproval sa performance ng gobyerno tungkol sa paglaban sa katiwalian. Bumaba rin sa 17% mula sa 28% noong Hunyo ang approval ratings habang dumami naman po ang mga undecided. Sa usapin naman po ng inflation o bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin, bahagyang bumaba po ang bilang ng mga hindi natutuwa sa aksyon ng gobyerno. Mula sa 66% noong Hunyo, 64% na ito ngayong Setyembre. Bumaba rin sa 16% ang approval hanggang 20% ang undecided. Sa parehong survey ng Pulse Asia, lumalabas po na 54% ng mga Pinoy ang nagsasabing dapat gawing prioridad ng administrasyon ang pagkontrol sa pagtaas ng presyo ng bilihin o inflation. Pangalawa po ang paglaban sa korupsyon. Sunod ay aumento sa sweldo at ang pagsugpo sa kriminalidad. Wala pang pahayag ang Malacanang tungkol po sa resulta ng Pulse Asia survey. Isa naman sa bawat 2 Pinoy ang gustong mapanagot ang dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kinakaharap pong kaso sa International Criminal Court o ICC. Base po sa inilabas na survey ng Social Weather Stations o SWS, 50% ng 1,500 respondents ang nagsabing pabor sila na mapanagot ang dating Pangulo, habang kakaunti o 32% ang hindi pabor na mapanagot ang dating Pangulo. Nitong Biyernes lang nang ibasura po ng ICC ang hiling na interim release o pansamantalang paglaya para sa dating Pangulo. Ayon sa anak niyang si Davao City Congressman Paulo Duterte, mananagot ang mga anyay kumidnap sa kanyang ama, bagay na tinabla naman ng palasyo. Unang-una po, hindi po dapat tayo mabuhay sa mga pagbabanta. Tayo po ay nasa sinasabing civilized society at wala po tayo sa isang barbaric world. So dapat po tayong tumugon kung ano po ang rule of law at hindi po tayo dapat natatakot o lagi na lamang nabubuhay sa pananakot. Yan nga po ang tinig ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Sa iba pang balita, binabantayan ngayon ng Department of Science and Technology o DOST ang posibilidad na mangyari po ang tinaguriang The Big One o malakas na paglindol sa Metro Manila. Ayon po kay DOST Secretary Renato Solidum, posibleng magdulot ng malakas na pagyanig ang West Valley Fault at maging ang Manila Trench. Kahit alin sa dalawa ang gumalaw, pareho po yang magdudulot ng malawak na pinsala at libo-libo daw ang posibleng mamatay. Malaki rin daw ang posibilidad ng tsunami kung Manila Trench ang gagalaw. Base nga sa pag-aaral ng DOST, tuwing kada 400 hanggang 600 na taon ang pagitan ng pagkilos ng West Valley Fault. Ang ibig sabihin, posibleng mangyaring the big one sa ating henerasyon. Sabihin natin, 400 years ang i-consider nating pagkilos. So ang huli niyang pagkilos 1658, malapit na sa ating panahon yan or generation. In our generation, pwedeng mangyari yan. Ang issue dito, paano kung mas maaga nga? Importante talaga na handa tayo. Yan nga po ang tinig ni DOST Secretary Renato Solidum. Pinasusuko naman ng Land Transportation Office o LTO ang sasakyan na ginamit ng driver ni Transportation Undersecretary Ricky Alfonso na nasangkot po sa pananakit ng nakaalitang motorista. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Marcus Lacanilao, kailangan nilang hatakin ang sasakyan para maimbestigahan. Bukod sa issue ng pananakit ng driver ni Yusek Alfonso, malinaw raw na may violation ng sasakyan na gumamit ng wangwang at protocol plate number 10 na para lamang dapat sa mga mahistrado. Sa pagsisiyasat po ng LTO, hindi naman isang justice na kapangalan ng sasakyan kundi sa isang private firm sa Makati. Sa akin, merong may violation hindi malinaw ho dun sa EOAO ng ating Pangulo kung sino lang yung dapat gumamit ng blinkers, wangwang. So, nakadikit naman dito, how come na yung naka-protocol plate, naka-wangwang, at saka kung bakit nakapangalan doon sa isang private firm. Yan nga po ang Kanino tinig. po
ni LTO Chief Assistant Secretary Marcus Lacanilaw. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!